Ang nawalang tupa. Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus ang talimhagang ito. Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito. Nagbulong-bulungan ang mga pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na makagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan. Nagsisi, tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. Sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, purihin ka, Panginoong Yahweh, ng buong puso ko at kaluluwa. Purihin amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Purihin Hesukristo, pagkat siya ay mabuti. Purihin amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Purihin Hesukristo, pagkat siya ay mabuti. Purihin amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, purihin ka, Panginoong Yahweh, ng buong puso ko at kaluluwa. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan, banal na Espiritu, banal na kapangyarihan, malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ama, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan
Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat, at lahat ng mga nakikita natin, at pati ang ating buhay. Mga isdang naglalakihan sa karagatan, mga hayop na kinakain sa kalupaan, mga gulay at prutas na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga puno at halamang gamot na ginawa ng Diyos, tinitimpla ito ng parmasyutika upang ipamahagi sa lahat na may karamdaman dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. O kay buti mo, Panginoong Yahweh, marapat lamang na kayo'y pasalamatan, kilalanin, paglingkuran, at sambahin sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin dito sa bayang Pilipinas. Sa bayang Marilao, Mekawayan, Ilocos, Mindanao, Mindoro, Bicol, Metro Manila, at sa buong karatig, puok, sulok at gitna ng Pilipinas. Maraming salamat po, Ama, sa aming mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos. Tunay nga na ang kanyang paglilingkod ay isang makapangyarihan ang sa kanya'y ipinagkaloob. Makapangyarihan na sa kanya ay ipinagkaloob ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa. At ang kanyang mahal na ina na si Ginang Imelda Romualdez Marcos, si Irene, si Amy, at ang kanilang mga anak, patuloy niyo po silang pagpalain at ingatan sa lahat ng uri ng karamdaman. Ilayo niyo po sila sa kapahamakan at maghari nawa ang kapayapaan, pag-ibig at katarungan sa aming mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos. Ama, mahal na mahal po namin kayo. Kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Pangunahan niyo nawa ako, dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sa aking panalangin. Amang Yahweh, Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Tayo ay umuko at tayo'y manalangin na may pasasalamat sa Diyos. Lagi nating tandaan, ang panalangin ay isang makapangyarihang pagkilala at pakikipagkobinan sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat.
nakikipag-usap tayo sa Kanya na kahit hindi natin siya nakikita. Banggitin man lamang natin ang Ama namin na sa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin, Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin, Jesucristo, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin, Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi
layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin, Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin, Heso Kristo, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin, Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin, Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Maraming salamat po, Ama, sa panalangin na may pasasalamat. Maraming salamat po, Ama, sa walang hanggang ninyong tipan sa akin. Maraming salamat po, Ama, sa karunungan, sa kalakasan, sa kagalingan, at sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw.
Maraming salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban. At sa aming mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos. Binabakuran ko siya sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Banal na Espiritu, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Binabakuran ko siya ng makapangyarihang Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na siya ay magtatagumpay, taglay niya sa kanyang bilang isang pinuno, ang isang marangal na Pangulo, at may malinis na kalooban, may malinis na puso, at may malinis na kaisipan. Ang kanyang unang gawain sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang pagmamahal niya sa kapwa, ang pagmamahal niya sa kanyang sarili, at ang pagmamahal niya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang kanyang hangarin ay isang maging maunlad ang bayang Pilipinas na kanyang lupang sinilangan. At maghari nawa, Ama, ang kapayapaan, kasaganahan, pag-ibig at katarungan mula ngayon at magpakailanman. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan, banal na espiritu, banal na kapangyarihan, malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ama, mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh at ng ating banal na Espiritu at ang ating Panginoon Jesucristo na nasa langit. Sila ang ating Diyos na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. At kung tayo'y sumakabilang buhay, narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng ating Panginoon Jesucristo. The Bible, ang karunungan ng Diyos, ang siyang nagbibigay liwanag sa mga taong nadimlan ng maling pagkilala sa dakilang lumikha. Sambahin natin ang ating Amang si Yahweh at ang ating Panginoon Jesucristo at ang ating banal na Espiritu sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Sa umagang ito, pangunahan niyo nawa ako, Ama, ng inyong karunungan. Huwag ang aking kalooban ng masunod, kundi ang kalooban niyo lamang. Aming Amang nasa langit. Tayo ay makinig sa nagsasalita upang tayo'y matuto at kumilala sa ating dakilang lumikha, ang ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Itutuwid niya ang inyong landas dito sa ibabaw ng lupa. Ang may pandinig ay makinig. Ang nawalang tupa. Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talibhagang ito.
Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito. Nagbulong-bulungan ang mga pariseo at mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Ano ang gagawin mo? Iiwan ang 99 sa ilang o sa kaparangan at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpong ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit. Dahil sa isang makasalanan, nagsisisi, tumatalikod sa kanyang kasalanan, kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. Kapag nasumpungan na ito ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpong ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may 2 anak na lalaki. O kaya ko ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay, at hahanaping mabuti hanggat sa masumpungang ito. Hindi ba? Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos. Dahil sa isang makasalanan, nagsisi, tumalikod sa kanyang kasalanan. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at doon nilustay ng lahat ng diwastong pamumuhay. Kaya namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay na sa gutom dito. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak, ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Kunin ang pinatabang guya at patayin, kumain tayo at magsaya. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama, malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya.
Kaya patakbo siyang sinalubong niya, niyakap at hinapkan. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, "Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya." Suotan siya ng singsing at pangyapak. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. "Dumating po ang inyong kapatid," tugon ng alila. "Ipinagpatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit." Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon, at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan, hindi ninyo ko binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwang kami ng aking mga kaibigan." Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, "Bakit may ano sa atin?" Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay, kaya lumabas ang kanyang ama at inaamo-amo siya. "Subalit nang dumating ang anak niyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kasama. Ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan." Ang wika natin. Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit, at pagtatagumpay, mula ngayon at magpakailanman. Maghari nawa ang kapayapaan sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Araw-araw mong ipahayag ang aking banal na salita, upang ang lahat ng makakita sa gawain ito ay maligtas. Upang papurihan natin ang ating amang si Yahweh ng buong puso at kaluluwa. Salamat po. Amen. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos kung tayo'y mananalangin at hihingi sa banal niyang pangalan. Masasabi natin sa ating mga labi, "Maraming salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban." Mga anak, mga kapatid, kung mananalangin tayo sa Diyos, sabihin natin, "Sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu." Iwika natin sa ating mga labi ang 7 Amen. 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 At manalangin tayo ng 3 Ama namin bago matulog. At paggising ng umaga, 4 na Ama namin. Kailangan may sound pag tayo'y nanalangin sa ating dakilang lumikha, para ang tinig natin ay makarating doon sa kataas-taasang langit, mula sa trono ng ating amang si Yahweh,
at ang ating banal na Espiritu at ang ating Panginoon Hesukristo. Kailangan bukas ang ating isip, puso at kalooban upang dumaloy ang kanyang kapangyarihan. Kung karamdaman kung anumang pagsubok ay agad niyang ipagkaloob sa inyo upang inyong mapagtagumpayan. Huwag kayong mahihiya sa ating Amang nasa langit pag kayo'y nananalangin ng 7 Ama namin sa araw-araw. Kailangan huwag kayong sosobra sa 7 at huwag namang kukulangin sa 7. Kailangan saktong 7 upang ito'y maging mabisa at makapangyarihan. Lilinisin niya ang lahat ng inyong karumihan at ang lahat ng inyong kasalanan. Sa isip, mata, bibig, puso at kalooban. Sapagkat ang ginagawa ninyo ang siyang nakalulugod sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, magulang, mga mahal na kaibigan, magbalik loob tayo sa ating Amang nasa langit, sapagkat ito ang ipinahayag ng ating puso, isip at kalooban. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban, patuloy po ninyong kahabagan at patawarin ang lahat ng tumatawag sa inyo sa banal na pangalan. Amang Yahweh, Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo, Ama ko, iyan ang kanilang pangalan. Sa lahat ng nakakita ng bidyong ito, mag-like, comment, share at mag-subscribe po tayo. Para ang susunod na video ay agad ninyong mapanood, i-share natin ito sa ating mga mahal na kaibigan. Kakilala sa ating mother, father, sister, and brother upang sila man ay makasamba sa ating Diyos na buhay. Para ang pagpapala at biyaya sa loob ng inyong tahanan sumagana, siksik liglig, umaapaw pa. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos. Halina kayo mga kapatid, lumakad tayo sa liwanag na patungo sa ating Amang nasa langit, sapagkat sa Kanya nagmumula ang lahat ng ating pangangailangan. Biyaya sa araw-araw, pag-asa, pagmamahal, kapatawaran at katarungan, pag-ibig at pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Ama, Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo, mahal na mahal po namin kayo. Kayo ang aming Diyos, ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po Ama. Amen. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay at kung tayo'y sumakabilang buhay.
Narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng ating Panginoon Hesukristo. The Bible, ang karunungan ng Diyos, ang siyang nagbibigay liwanag sa mga taong nadimlan ng maling pagkilala sa dakilang lumikha. Sambahin natin ang ating Amang si Yahweh at ang ating banal na Espiritu at ang ating Panginoon Hesukristo sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Maghari nawa Ama ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan, mula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po Ama sa magandang umaga. Sa lahat ng mga naririyan sa ibang bansa, mga OFW. Kung nakakarating man ang gawaing ito na tayo'y nananambahan sa Diyos, na ating sinasamba sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Makinig tayo ng kanyang banal na salita. Ang gawaing ito ay isang banal na gawain mula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang tanging pakay ko sa inyo, ibig kong kayong lahat na nariyan sa ibang bansa at sa mga karatig pook na mga naririto sa bayang Pilipinas. Tayo'y manalangin ng 7 Ama namin sa araw-araw. Itinuturo ko ito para sa inyo. Ito ang daan para makipagkasundo tayo sa Diyos. At tayo'y manalangin ng 7 Ama namin sa araw-araw upang matamo natin ang biyaya at tagumpay na nagmumula sa Kanya. Ano ang unang gawain ng biyayang ito? Na tayo ay linisin ang lahat ng ating kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa. Sapagkat ang ating Diyos ay naghihintay sa atin na tayo'y kumilala sa Kanya sa banal na pangalan. Tayo'y makipagkasundo sa Kanya sapagkat ang buhay na ipinagkaloob niya sa ating kulang pang kabayaran para tayo'y mamalagi dito sa ibabaw ng lupa. Kung tayo'y binigyan na makarating tayo diyan sa ibang bansa at makapagtrabaho tayo diyan, yan ang Kanyang kalooban na ang buhay mo at ang buhay ng iyong mga mahal sa buhay ay makaraos sa araw-araw sa mga biyaya na ipinagkakaloob niya sa iyo. Una, malayo ka sa karamdaman at ang buo mong sambahayan sa karamdaman na hindi kailanman makapangyayari sapagkat ang lahat ng ito ay kalooban ng Diyos nang lumalang ng lahat ng bagay. Ilayo niya tayo sa lahat ng uri ng karamdaman at ilayo niya tayo sa kapahamakan sapagkat ito ang biyaya ng Diyos na makakamtan mo na ikaw ay Kanyang lilinisin sa pamamagitan ng Kanyang banal na salita. Kung tayo'y makikipag-isa sa gawain ito at mananambahan sa Kanya, parang sinabi mo sa iyong sarili, tunay nga ang sinabi niya,
na ang Diyos ay malapit sa akin. At iingatan ka sa ang kamampanig ng mundong ito. Ano man ang iyong ginagawa, o kaisambahay ka, o nag-uopisina ka, o nagle-labor ka, at nangkakalpintero ka dyan sa ibang bansa, tiyak na ikaw ay kanyang iingatan sa pang-araw-araw na iyong buhay. At sa iyong mga anak na kailangan nilang mapagtagumpayan ang kanilang hangarin, ang kanilang mga pangarap, ipagkakaloob niya ito sa inyo, sa inyong mga anak, sapagkat ang layunin mo sa iyong mga mahal sa buhay ay isang masaganang biyaya na nagmumula sa ating Diyos na dakila. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, binabasbasan ko po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan niyo, Ama, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo. Kayo'y magtatagumpay at magaganap niyo ang mga bagay sa inyo sa hinaharap. At sa lahat ng mga vlogger na nakikipanayam at tumutulong sa ating mga mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos, hindi ko man iisa-isahin ang inyong pangalan, pero kilala ko kayo, sapagkat araw-araw ko kayong nakikita sa YouTube at ipinahayag nyo ang ginagawa ng ating Panginoon at ang ginagawa ng mga masasamang vlogger, sapagkat ang ating Pangulo ay punong-puno ng pag-ibig sa atin na mga naninirahan dito sa bayang Pilipinas. Kahit na sa ibang bansa, punong-puno ang kanyang pag-ibig sa kanyang puso, sapagkat ang layunin niya dito sa bayang Pilipinas, ilang taon na nagdaan mula nung panahon pa ng kanyang mahal na ama na si Ferdinand Edrelin Marcos, ang yumaon niyang ama. Magmula sa nang siya'y mapalitan, ang pumalit ay isang babae, si Corazon Aquino, si Joseph Estrada, si Fidel Ramos, si Gloria Macapagal Arroyo, si Pinoy, si Ninoy, at ang si Duterte. Ang ating bansa ay nasa bingit na naghihirap at walang kapayapaan ang ating bansa, sapagkat ang mga namumuno noon ay puro mandarambong, puro sila makasarili, puro sila wala silang iniisip kundi ang kanilang sarili. Ang kapakanan nila sa bansa wala, hanggang sa nalugmok sa kahirapan. Hindi natutulog ang ating Diyos, ang ating Amang nasa langit, ang ating banal na Espiritu, ang ating Panginoon Jesucristo, sapagkat kawawa ang mga mahihirap ng panahon na yun. Para ba silang mga hayop na hindi nila malamang kung saan sila kukuha ng kanilang pangangailangan sa araw-araw? Namamali mo sila at nagkakasakit sila. Kawawa ang kanilang dinanas nung panahon na ang lahat ng mga pinuno
ay puro pansariling kapakanan lamang ang ginagawa. Ngunit nung panahon ni Pangulong Ferdinand Edrilin Marcos, ang sarap ng buhay noon. Sapagkat noong ako'y ipanganak 1959, nakita ko na ang kanyang ginawa nung siya'y maging pinuno o Pangulo ng ating bayang Pilipinas. Naroroon na si Bongbong Marcos. Ang tanda ni Bongbong Marcos sa akin ay 2 taon. Kung ako ay 1959, ay siya naman ay 1957. Si Irene at si Amy, ang babata pa nila noon, katulad ko. Naranasan ko ang mga bagay na ang bilihin noon ay napakamura. Napakasaya ng buhay noong bagamat ang ating Pangulo ay punong-puno ng pagmamahal at pag-ibig sa kanyang kapwa-tao. Hindi siya nagnakaw sa bayang Pilipinas. Kaya lang nila sinasabi, pag ang tao ay gumagawa ng kabutihan sa iyong kapwa, hindi ka malayo na hatulan ng mga taong may maruming pamumuhay, mga sakim at naiinggit sa ginagawa noong panahon ng ating mahal na Pangulo na si Edrilin Marcos. Sapagkat ang kanyang puso ay nagmumula sa Diyos na ating Amang nasa langit. Ang kababaan ng kanyang kalooban at ang pagpapakumbaba niya ay lagi siyang nagtatagumpay sa kanyang hangarin. Kaya ko nasasabi sa inyo yan, nakita ko ang lahat ng kanyang ginawa. Yung pagsinabi nila nung panahon na yon, ang martial law, ay marami siyang pinatay. Hindi totoo yun. Ang mga pumapatay ang yung mga taong may maruming hangarin sa kanyang kapwa para pagbintangan siya ng mga taong nasa kanyang paligid. Yan ang totoo. Kaya ako nagpapasalamat sa Diyos, dumating ang kanyang mahal na anak na si Bongbong Marcos. Mararanasan nyo na ngayon ang promise ng kanyang ama na si Ferdinand Edrilin Marcos. Ang lahat ng tao at ang lahat ng gawain dito sa bayang Pilipinas ay nakikita nating ginagawa na ng ating mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos. Kailangan matupad niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ama, sapagkat pag hindi niya nagawa ang mga bagay na ito, ang kanyang pakikipagkobenan sa Diyos ay masisira. Ngunit tagumpay ang kanyang ama na si Ferdinand Edrilin Marcos, sapagkat patuloy na ginagawa ng ating mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos ang mga gawain dito sa bayang Pilipinas. Kaya tayo na tulungan natin ang ating mahal na Pangulo sa panalangin upang hindi siya magapi ng kalaban, sapagkat ang kanyang kalaban ay hindi natin nakikita. Ang kanyang kalaban ay ang mga taong may maruming pamumuhay, mga taong maninirang puri, mapanglait sa kapwa, hindi man lang nila tingnan ang kanilang sarili,
kung tama ba ang kanilang ginagawa. Naririto ang ating Diyos na buhay, ang ating Amang si Yahweh, at ang ating banal na Espiritu, ang ating Panginoon Hesukristo. Patuloy siyang binibigyan ng kaliwanagan, ng pagtatagumpay, at may malinis na puso at gabay sa pang-araw-araw na ating pamumuhay. Kaya ang biyaya ay darating na mula sa kanyang puso at sa ating Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, patnubayan niyo ang lahat ng mga vlogger na naglilingkod sa aming mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos. Hindi ko man isa-isahin ang inyong pangalan, ngunit kilala ko ang lahat ng inyong ginagawa. Ang inyong hangarin ay iangat natin ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos at ilayo natin siya sa kapahamakan. Nakikita natin ang mga gumagawa ng mga likong gawain. Huwag na natin silang pansinin sapagkat nakakasira lang sila sa ating harapan at sa ating paningin. Ang pagtuunan natin na tayo'y magkaisang manalangin sa Diyos, na tulungan at gabayan tayong lahat ang ating mahal na Pangulo sa kanyang bilang isang pinuno ng bayang Pilipinas. Ang mahal nating presidente na si Bongbong Marcos, hangad namin Ama ang kanyang pagtatagumpay. Mula ngayon, una ngayon at magpakailanman, at wala ng presidente na lalaban sa kanya sapagkat gagawin niya na ang pinakadabis bilang isang hari at pinuno ng bayang Pilipinas. Sapagkat ang bayang Pilipinas ay nasa banal na kasulatan. Ipahahayag ko ito sa inyo sapagkat ang lahat ng bagay ay nakatala sa banal na kasulatan. Kaya lagi tayong magpasalamat sa Diyos at lagi niya tayong gabayan sa araw-araw. Hangad ko ang magandang buhay ninyo, mga vloggers. Ang lahat na naglilingkod sa ating Diyos at may takot sa Diyos. Maraming salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban. Sumainyo nawa ang kapayapaan, kasaganahan, mula ngayon, una ngayon at magpakailanman. Salamat po sa ating Diyos na buhay at sa ating pananambahan sa oras na ito at sa araw na ito, sa umagang ito. Itawain ito ay sumasamba tayo sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Amen.